Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkalipas ng ilang araw, hindi nakabilang si Jenny sa Yumi Group. Pumunta siya sa kanilang event, ngunit hindi nakasali. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang pinagsisisihan ang pagkawala ng pagkakataon. Ngunit hindi siya iniwan ng tadhana. Isang hindi kilalang babae ang lumapit kay Jenny at sinabing kung papayag siyang makipagtulungan, hindi siya mabibigo. Sa pagkakataong ito, si Jenny na lamang ang kakanta mag-isa sa entablado. Nag-isip si Jenny at sinabi ito sa kanyang ina na si Minchi. Agad na kinwestiyon ni Minchi si Monica, tinanong kung talagang pinakakawalan na si Jenny ng Astra M. Sinabi niyang huwag nang bigyan ng maling pag-asa ang kanyang anak dahil itinatapon lamang siya na parang basura matapos gamitin. Kinuha ni Minchi si Jenny pabalik at nangakong hindi na muling ibibigay sa mga kahilingan ni Monica. Ang pagdating ng estranghero ay tila isang anghel sa buhay ni Jenny. Nagpasalamat siya dahil nagkaroon siya ng panibagong pagkakataon upang ipakita ang kanyang talento sa pagkanta. Ngayon ay kumikislap siya at namangha sina Yumi at Nikki. Sa sariling pagsisikap, itinataas ni Jenny ang kanyang pangalan. Masaya si Yumi, ngunit nabigo si Megan dahil muling si Jenny ang naging sentro ng atensyon. Nagsimulang ikumpara ng mga tao sina Megan at Jenny. Namukod tangi si Jenny dahil sa sariling pagsisikap, samantalang si Megan ay nakatali lamang sa kanyang mga magulang na sina Dara at Dio Halari. Naging malinaw kung sino sa dalawang halari ang tunay na sisikat. Marami ang nakisimpatya kay Jenny dahil ilang beses na siyang nadapa. Ngunit patuloy na bumabangon, nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Tuwa-tuwa ang babaeng tumulong sa kanya at nangakong gagawin siyang sikat hanggat maaari. Nagpasalamat si Minchi, naniniwalang wala nang mangyayari matapos ang pagbagsak ng kanyang anak. Ngunit isang anghel ang nagbigay ng muling pagsilang kay Jenny. Nagulat si Jenny nang mabilis siyang tanggalin ni Monica mula sa Yumi Group. Kahit matagal na siyang nagsikap upang pasikatin ang Yumi at makipagkompetensya sa ni Kixie. Pakiramdam niya'y nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Inisip niyang maraming beses nang nagkamali si Megan, ngunit ilang araw lamang nasuspinde. Samantalang siya ay matagal na nasuspinde at tuluyang tinanggal sa grupo. Paglaon, nag-perform ang Yumi sa isang malaking event nang wala si Jenny. Palihim na pumunta si Jenny roon at napaiyak nang makita ang grupo na masayang nagtatanghal nang wala siya. Maraming fans ang nagulat sa biglaang desisyon ni Monica. Ipinaliwanag ni Monica na mas mabuti ang magpahinga si Jenny dahil may ilang issue siya. Umalis si Jenny sa event at umupo ng mag-isa, luhaan, pakiramdam niya'y gumuho ang kanyang pangarap sa isang iglap. Gayunman, sinabi niya sa kaibigang si Baste na ayos lang siya at muli siyang babangon sa anumang paraan. Sa loob ng isang linggo, pinagpala siya ng kapalaran, isang hindi kilalang babae ang lumapit at nag-alok ng tulong. Taos-puso siyang kinausap, hinangaan ang kanyang pagsisikap at sakripisyo. Sinabi ng babae kay Jenny, nakalimutan na ang lahat ng pagsisisi at nangakong gagawin siyang sikat sa sarili niyang paraan. Sinabi niyang hindi kailangan ni Jenny ang Yumi dahil sa sariling pagsisikap ay makakakuha siya ng maraming pagkakataon at magniningning sa sarili niyang liwanag. Nakaramdam si Jenny ng panibagong lakas at nag-isip kung paano siya natagpuan ng babaeng ito. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan nang bumagsak si Jenny mula sa Yumi Group. Hindi na siya nakasali sa kanilang event at napuno ng luha ang kanyang mga mata sa panghihinayang. Ngunit dumating ang isang estranghero
na tila anghel sa kanyang buhay. Nagsabing kung papayag si Jenny na makipagtulungan, hindi siya mabibigo. Nangako itong gagawin siyang sikat sa sarili niyang paraan. Mabilis na kumalat ang balita, si Jenny ay muling tumindig mag-isa sa entablado, naglabas ng kanyang solo album at mga kanta sa harap ng napakaraming tagahanga. Namangha sina Yumi at ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Megan, na pakiramdam ay bigla na lamang muling sumikat si Jenny. Maging si Monica ay hindi makapaniwala dahil ang babae sa likod ng tagumpay ni Jenny ay dating malapit na kaibigan niya na lumayo dahil sa kanyang masamang ugali. Marami ang humanga kay Jenny, hindi dahil sa kasikatan, kundi sa kanyang katatagan. Natutunan niyang bumangon sa bawat pagkadapa. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Megan. Muli niyang hinarap si Jenny, itinuring itong kaaway mula nang umalis sa Yumi House. Maging ang mga fans ni Megan ay nagsimulang umatake kay Jenny. Gayunman, hindi bumigay si Jenny dahil nakatayo sa kanyang tabi ang kaibigang si Baste, handang ipagtanggol siya laban kay Megan at sa mga fans nito. Sa kabila ng hirap, tumanggi si Jenny na sumuko. Bumalik siya sa kanilang lumang bahay malapit sa palengke kung saan muli siyang ininsulto ni Megan. Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang biyaya, si Mrs. Ivana. Sinabi niya kay Jenny na wala pang natatapos. Ang pagtanggal sa kanya mula sa Astra M ay hindi nangangahulugang tapos na ang kanyang karera. Nangako si Ivana na gagawin siyang sikat muli kung mananatili siyang determinado. Idinagdag pa niya na hindi kailangan ni Jenny ang Yumi o Astra M dahil itinapon lamang siya ng mga ito matapos gamitin. Napuno ng tuwa si Jenny, binigyan ng panibagong pagkakataon. Nang mag-debut ang bagong grupo ng Yumi, nang wala siya, inilabas ni Jenny ang kanyang solo album. Laking gulat ng lahat. Marami ang nagtatanong, mas marami ang humanga. Dahil matapos siyang itapon ng Yumi, bumalik siya ng mas malakas, mas sikat, at sa sariling pagsisikap. Idineklara ng mga fans na tunay na kakaiba si Jenny kumpara sa ibang halaris dahil tinuruan siya ng kahirapan na lumaban at huwag sumuko. Samantalang si Megan na nakatali pa rin sa pangalang halari ay lalo pang lumulubog habang si Jenny ay mas nagiging determinado. Sinabi ni Megan kay Monica na ipahayag na hindi na muling makakabalik si Jenny sa Yumi at siya na ang bagong leader. Sagot ni Monica, hindi na kailangan. Alam na ng lahat na si Megan ang leader. Ngunit hindi nasiyahan si Megan at humingi ng tulong sa kanyang ina na si Dara. Ipinilit ni Dara kay Monica na ipahayag si Megan bilang tunay na leader, hindi si Jenny. Sa 4 na miyembro na lamang, idineklara ni Monica na tuluyan ng tinanggal si Jenny sa Yumi at wala na sa ilalim ng Astra M. Sa sandaling iyon, nakatayo si Jenny mag-isa sa entablado. Inaawit ang kanyang bagong album sa harap ng napakalaking madla. Nangako siyang hindi na muling mababasag at palaging mananatiling nakatapak sa lupa. Labis na natuwa ang kanyang ama na si Perry at ina na si Minchi. Akala nila'y tapos na ang karera ni Jenny sa pagkanta, ngunit bumalik siya ng mas malakas, mas sikat at mas determinado. Nagpasalamat si Minchi kay Miss V sa pagbibigay ng panibagong pagkakataon kay Jenny tulad ng minsang ginawa ni Miss Vanna. Nangako si Jenny na iingatan ang pagkakataong ito. Tuwa-tuwa si Miss Vanna, nakitang kumikislap ang pagsisikap at determinasyon ni Jenny. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.